Hello guys! What's up, what's up? Again, isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat and welcome back again to my YouTube channel, Ben's number 14. And our video for today, saksihan po natin ang unang araw ng pag-harvest ng ating mango fruit. At dito pa rin po yan sa ating kalinangan or kabundukan sa Barangay Bayabas, Lopez, Quezon Province. Actually guys, medyo hinapon na po kami ng pagpunta namin dito sa Barangay Bayabas para saksihan ang pag-harvest ng ating mango fruit. It's already 2:30 PM na po ng hapon pero nag-start po sila is 9 AM po ng umaga. At dahil nga po hindi ganun kabilis matatapos ang pag-harvest ng ating mango fruit, ayan maghapon na po sila dito. At ang good news dyan guys ay ito na, pwede ko nang ipakita sa inyo ang mga naunang na-harvest na mango fruit dito sa ating first na puno ng mango. At ang naging proseso nga po nito guys, meron po tayong 4 na nasa puno mismo, nasa taas mismo ng puno ng mango. At bang dito naman sa baba ay mayroong 2 hanggang 3 na sumasalo sa mga basket na kanilang ibinababa. Na siya namang dinadala sa isang area na kung saan doon po ito ay pagpipilian. Ibubukod po natin ang mga small size, medium size at large size. At kahit iisang puno po ang kanilang pinanggalingan, magkakaiba po sila ng hugis at quality guys. Kaya ito'y mabusising pagpipilian mula sa small, medium and large size. At ganun din sa mga quality. But of course, hindi po dyan mawawala during na nag-harvest po ang ating mga harvester, meron naman po dito nagkakain sa ibaba ng puno ng mango. Ito yung sinasabing, patikim muna, tingnan natin kung matamis talaga. At good news guys, sobrang tamis guys ng ating mango fruit. At base po sa nakita ninyo, hinog na po siya guys. Hinog po sa puno ang ating mga mango fruit. At kami ni brother, hindi po kami nagpahuli. Talagang umupo na lang kami dito sa ibaba ng puno ng mango. Kasama ang mga bata para kumain ng mga hinog na mango. At of course, para kunin din ang mga nalalaglag na diretso sa lupa at sa tubig. Alam niyo po ba kung bakit diretso na namin kinukuha ang mga lumalaglag sa lupa at tubig? Dahil hindi na po yan kukunin ng ating mga harvester. Dahil nga po pinapangalagaan nila ang quality ng ating produkto na mango fruit. Dahil kapag nalaglag na po ito sa tubig o kaya sa lupa, magkakaroon na po siya ng damage. Kaya't hanggat maaari, pinapangalagaan po nila ng maayos na hindi po malaglag sa lupa ang ating mga inaani na mango fruit. At base po sa nakikita ninyo, tuloy-tuloy pa rin po kami kumakain dito sa baba. Hindi po namin alam kung nakailang peraso na po kami ng mga hinog na mango fruit na hina-harvest dito sa aming area. Basta ang alam lang namin, mag-harvest kayo dyan. Basta't kami dito sa baba, kakain lang kami ng kakain ng mango fruit na hinarvest ninyo. Dahil sobrang tamis nga po talaga ng mango fruit na ito. At tinanong namin yung mga harvester kung matatapos nila ng isang araw ang isang puno na ito. Sabi nila hindi daw nila matatapos itong isang puno na ito ngayong buong maghapon. Malamang bukas may isang maghapon pa ulit ito. So alam nyo ba guys, ganun po karami ang bunga nitong puno na to. At kung natatandaan ninyo before, yung mga abot kamay lang namin na pinapanguha na mango na medyo sariwa pa na sinasawsawan natin ng mga alamang. So dito po yun, yung punong ito po yun guys. At dumating na po yung araw na nag-harvest po tayo. At yung mga bata, enjoy na enjoy din sa pagkain ng mga mango fruit. At yun nga pong mga nalalaglag sa lupa at sa tubig, ay sila na po ang bahalang kumuha dahil kanila na po yan guys. Pwedeng-pwede na nilang iuwi sa kanilang mga tahanan. Sabi nga, pag dito ka mismo sa mismong puno, yung mga nalalaglag, abangan mo dahil hindi na po yan kukunin itong mga harvester. Kasi sabi nga po, yung quality po ang kanilang pinakaiingatan dito. At eto nga guys, panandalian tayong tumigil sa pagkain ng mango fruit. So kasi nakakaramdam na tayo ng pagkabusog, kaya puntahan naman natin ang ibang mga naani pa dito sa basket. At eto na nga po guys, nakakarami-rami na po tayo ng mga naani or na-harvest na mango fruit. At pagkatapos po niyan, muli nating balikan ang puno ng mango fruit na kung nakikita ninyo, sobrang hitik na hitik pa rin sa bunga at ang mga tao na harvester ay nandun pa rin po sa taas. Buti na lang ang gagaling nilang mag-harvest guys. Talagang nababalance na nila yung sarili nila sa taas ng puno kahit medyo maliit na sanga po ang kanilang tinutuntungan. At ito namang utol ko, nako po, hindi pa rin kami nagpaawat sa pagkain ng mango fruit. Basta't may nakita kami na hinog, sabi namin, amin na lang yan, kami na lang ang bahalang kumain ng mga hinog na mango fruit. Base sa kung ano ang kapasidad namin, kung ilang peraso ang kapasidad namin. Yan na rin mismo ang pinakang merienda namin. At nang dumating na po ang alas 4 ng hapon guys, ito unti-unti na pong bumababa ang ating mga harvester sa puno ng manggang ito. Dahil oras na po para umuwi. Pero ako, hindi pa rin ako maawat sa tuloy-tuloy na pagkain ng mango. Basta't nakakita po ako ng hinog, talagang ito, babalatan natin. At habang ibang mga harvester, ito, ginagayak na nila.
at nilalagyan ng tuyong dahon ng saging ang ibabaw ng basket na kung saan nakalagay ang mga mango fruit na pinuti natin o hinarvest natin. Ito yung sinasabi guys na kung gusto mong humarvest ng paulit-ulit sa iisang puno lang, magtanim tayo na mga puno na namumunga dahil ito ay hindi lang natin mapapakinabangan ng isang beses sa loob ng isang taon kundi 3 beses sa loob ng isang taon lalo na kung aalagaan pa natin yung puno guys. At ang sabi nga rin ng matatanda, kahit mawala na tayo sa mundo, mananatili pa rin ang punong itinanim natin at mapapakinabangan ng mga kaapu-apuhan natin. At umalis na nga guys ang jeep na may dala ng mga hinarvest na mango fruit at kami naman nandito ang mga hinarvest namin sa tricycle. At sa akin namang mga patuloy na supporters, followers, and subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At muli guys, hanggang sa susunod na video, thank you for watching!